Hi guys, welcome back again to our YouTube channel. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag check ng iyong CPD units for renewal sa ating PRC license. So I will guide you step by step sa entire video series na ito. So please tune up. Ilan ba ang CPD unit na kailangan para makapag-renew ng PRC license? For first timers na mag-renew, free lang po, walang CPD unit. But for the second na magkukuha ng PRC license, at least we have earned 15 units. Okay, so ngayon tuturuan ko kayo sa step by step kung paano gumawa ng account at sa CPD units. Okay, so search nyo yung cp-prc.gov, then click nyo yung link at tapos nun scroll down lang natin, yun, babasahin nyo lang, then I have read and understood and agree, click lang natin yan. Okay, then punta tayo sa baba. So makikita natin yung professional registration. So mag-register lang tayo, scroll down, then click I have read and understand this term services. Okay, then yun, una yung pangalan nyo, lagay nyo, tapos pangalan, middle name, yun, last name, then ayun, ano yung course na kinuha nyo during sa exam. Yan, since ako ay professional teacher, yun kunin ko. And ano yung license, then date of registered, kasi na registered ito. Yan, kaya kayo nakapag-registered course hanggang 2019. Isa lang itong dami. Example lang po ito. Yan, yung tunay kong PRC exam. This is just an example. So if 2013 kayo pumasa, pwede ilagay 2013. Then address, ano yung address nyo, kayo nang bahala maglagay ng address. For example, yan, for convenience, pag-application. This is just an example po. Again, this is an example kung paano mag-create ng account. Then if walang telephone number, pwede nyo yung leave, lagay nyo then yung mobile number nyo, then company kung saan kayo nag-throat, pero optional lang po siya, pwede nyo nang hindi nyo lagay yung yung company nyo. Then click yung next, pupunta kayo dyan. Yan ang pinaka-importante, you should use your email address, pinaka-importante yan, at password nyo. Then click next, pupunta kayo sa personal information, basahin nyo yung maigi kasi importante yan, kasi once you submit the application, i-check na yan sa CPD. So ganun lang kadali yung pag-register sa then i-click mo lang yung pagkatapos mo i-check, click submission, then punta kayo dyan sa account. So ngayon, paano naman sa pag-login ng account? Okay, so scroll down lang natin. Ayan, so makita yun yung professional, tapos may login you're created. Click lang natin yan. Okay, then mapupunta kayo sa email nyo, yung email na nilagay nyo during sa pag-create nyo ng account, tapos yung password. Ayan, as you can see sa dashboard ko, meron akong 27 units.
Ayun, so yun ang mga trainings na sinalihan ko na make sure na makikita natin dyan. If hindi makita, pwede naman tayong mag-add ng ng mga CPD units. If hindi na-add, pwede natin i-add yan sa ating dashboard. So paano ba maglagay ng CPD units if hindi nakatatak sa dashboard? Ano ang ating mga gagawin? So una, click lang natin yung activities for accreditation, then may plus application dyan for accreditation. Yun, disapprove or cancellation, abandon application, failure to have application accredited for CPD. So yan na po, i-abandon lang na or i-cancel if ever hindi siya pwede ma-accredited sa CPD. So those are the different categories po. Online trainings, pwede rin yan. If gumamit kayo ng online trainings, pwede yun ang i-click nyo. Then select anong office kayo. Okay. Yan. Ng office, then choose a file. Yan, then of course may bayad pa rin sa GCash at Paymaya if ever mag-add tayo ng CPD unit sa ating account. Hindi po free ang paglagay. So that's all for today's video. Thank you for tuning in. Goodbye and God bless.